Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin. Ito si Kibuloy pa rin. So after na magbigay ng reward na 10 million sa ulo ni Pastor Kibuloy, ngayon ang usap-usapan ngayon, wala na raw pala dito si Kibuloy sa Pilipinas. So nasa China na raw. Yan po yung mga kumakalat na balita ngayon. So sa mga Pilipinong nandito sa Pilipinas, mukhang mababawasan na naman po yung trabaho natin na yung additional income ba na pagiging bounty hunter dahil nga nasa China na pala tong si Kibuloy, medyo lumiit na yung chance natin makakuha yung 10 milyong patong dito kay Pastor Kibuloy. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang ito. May mga kumakalat umanong balita na nasa China na raw ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang Philippine National Police, tiwalang nandito pa rin sa bansa ang wanted na pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Palaisipan pa rin hanggang ngayon kung nasaan na nga ba ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa mga abogado ng pastor na posible umanong nasa China na si Kibuloy. Pero hindi niya umano ito makumpirma. Kumpiyansa naman ang PNP na Ako, feeling ko, baka nga nandun na Alam niyo kung bakit? Unang-una, tinan niyo si Bantag. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila mahuli kung nasa si Bantag. So, malaki yung posibilidad. Sabi nila, nasa Pilipinas lang daw si Bantag. Pero, bakit hindi pa rin nila nahuhuli? Ang tagal-tagal ng hinahanap si Bantag. Pangalawa, si Tevez. Nakalabas ng bansa si Tevez, so nahuli si Tevez sa Timor-Leste. So malaki yung posibilidad na itong si Pastor Kibuloy wala na nga rito sa Pilipinas, baka nga nasa ibang bansa na, baka nga hindi nasa China baka sinasabing China lang, para siyempre magulo lang yung paghahanap kay Kibuloy. Kasi tandaan nyo, may sariling private jet, may mga baka nga may helicopter pa to, baka nga yun yung ginamit para maitawid itong si Kibuloy palabas ng Pilipinas. So, hindi natin alam. Kasi kung ito nasa Pilipinas lang, medyo maliit lang yung gagalawan niya rito. Siyempre, kilala siya rito. So, tapos ganun kalaki pa yung patong sa ulo. So, marami talagang maghahanap dito. Lalo na talagang yung mga ginawang trabaho na yung paghahanap sa mga pugante. So, although tinatawag naman siyang sabi nga nung abogado niya, dapat di patawagin pugante, pero sa batas kasi natin, kapag ikaw nabigyan ng warrant of arrest at yun nga, kailangan mong dumalo sa mga paglilitis, tapos hindi ka tumalima doon sa warrant, ituturing ka ng pugante, so fugitive. Sabi nga nila, pogative nga daw yung pogative. Ewan ko, saan nila nakakuha yung salitang pogative. Yeah, pero anyway, yun nga, malaki yung posibilidad talagang wala na rito si Pastor Kibuloy. Kaya nga sa mga yung mga nagnanais na biglang yung maging one day millionaire kagad. Kasi kung makita mo nga naman si Pastor Kibuloy, halimbawa kapitbahay mo lang to, naituro mo, so instant 10 million kagad yun. So since sinabi nga nila na wala rito sa Pilipinas si Kibuloy, medyo lumiit yung kumbaga nawalan ng pag-asa yung mga nandito na makuha yung 10 million dahil nga kung nasa ibang bansa ay malamang yung mga OFW natin yung yung pwedeng makapagturo kay Kibuloy. So nasa kanila ngayon yung chances na maging milyonaryo kaagad dahil halimbawa wala sa China, halimbawa sabi natin Malaysia, halimbawa nandun, may mga OFW rin tayo doon, may makakita kay Kibuloy, so pwede din silang umuwi rito, so may 10 million pesos kaagad sila, antimano. Kung madali pa nila doon yung 5 kasama pa ni Kibuloy na binigyan tig 1 milyon. So 5 yun, bali 15 million. So easy money. Nagturo ka lang, kumita ka agad ng 15 million. Kung si Kibuloy yung matsambahan mo, 10 million. 'Di ba? So yun nga lang, nasa OFW na yung chance of winning na makuha yung 10 million kasi nga base sa abogado ni Kibuloy, wala na rito sa Pilipinas to.
Hindi pa nakakalabas ng Pilipinas ang wanted na pastor. Naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan, i-verify pa po natin. Nahaharap si Quiboloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung nasaan nagtatago ang pastor pero hindi niya raw ito sasabihin. Nilinaw naman ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na nagbibiro lang ang dating Pangulo. Pero panawagan ng PNP, huwag gawing biro ang kaso ni Quiboloy. With due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo, pero yung mga ganito po na... Yun na nga kilala nyo naman yung si Pangulong Duterte na hindi niya tinetake as serious yung mga binibitawan ng salita. Dapat ini-ignore nyo na lang. Unang-unang matanda na si Pangulong Duterte. At yun talaga yung personality niya na nagbibitaw siya ng mga statement na alam nyo pang-aasar lang or sabihin natin nagbibiro lang. Dapat hindi nyo natin take as personal yun. Hindi niya siniseryoso. Mag-focus na lang kayo dun sa paghahanap ninyo. Hindi na yung kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte is iti-take nyo pa as serious. So, kayo lang din yung nahihirapan. Sabihin natin totoong alam ni Pangulong Duterte. Hindi nyo naman siya pwedeng kasuhan kasi wala naman sa batas na walang solidong nakasaad sa batas na pwede nyo kagad kasuhan yung isang taong nagsabing alam niya kung nasan yung isang pugante kung wala kayong hawak na matinding ebidensya. So, useless. So, pag ganun, huwag din na masyadong i-take as serious yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Since siya lang naman yung presidenteng ganyan, yung nagbibigay ng ganyan mga pabirong statement. So, huwag yun na i-take as personal para mag-focus na lang kayo kung ano yung trabaho ninyo. Na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Wag po natin kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly di umano ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po, very serious offenses po. Tulad yan, galing na rin sa yung pananalita na kumbaga hindi pa naman guilty si Pastor Quiboloy. Technically hindi naman siya guilty. Ang magsasabing guilty lang is yung korte. So paano masasabing guilty yan kapag binabaan na yan ng hatol ng gobyerno ng korte na sinabi guilty beyond reasonable doubt na si Quiboloy. Doon pa lang yung magti-take effect na sasabihin natin na talagang ginawa niya yung mga pinaparatang sa kanya. So sa ngayon pa lang, paratang pa lang po yan. So ididingin pa sa korte. Kaya lang naman siya binigyan ng warrant of arrest kasi inuobliga siyang umattend sa hearing para ipagtanggol o sagutin niya yung mga aligasyon. So lahat yan puro allegation pa lang, hindi pa yan napapatunayan sa batas. So yung technically hindi mo pa pwedeng sabihin sabihin natin child trafficking or human trafficking itong si violator tong si Pastor Quiboloy kasi hindi pa naman korte yung wala pang binababang hatol yung korte. So ang pa nga dyan, medyo mahaba pa yan kasi hindi pa nakakarating na Supreme Court yan. So ang inilabas pa lang dyan, may probable cause lang. Kung may probable cause, ibig sabihin may posibilidad na totoo yung mga paratang kay Quiboloy, may posibilidad din na hindi totoo. Kaya nga hihiring pa yan, magpe-present pa yan ng mga ebidensya ng magkabilang panig. So, ang magbibigay pa rin ng hatol dyan, korte, kung guilty or not guilty. Kaso ang nangyayari kasi sa Pilipinas ngayon, once na ikaw nilabasan ng warrant of arrest, ang thinking kagad is guilty ka na kagad. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin lang na may warrant ka, is binigyan lang ng korte ng bigat yung inireklamo sa'yo na kailangan mong sagutin. So, dapat maging maingat din dito itong PNP na magbitaw ng mga ganung salita. Ipensahan naman ng PNP ang pagkwestiyon ng kampo ni Quiboloy sa pagtanggap ng DILG ng reward mula sa mga pribadong individual. This is not the first time ay private citizen ay nag-offer po ng reward.
Alam po natin, pag may mga heinous crimes, even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer po. Pinag-iisipan po yan. Buti po sana kung ang nagbibigay ng mga reward yung kamag-anak po ng mga victim. Inamin po ni ni Secretary Abalos na yung reward money na ipinagay kay Kibuloy galing sa mga kaibigan niya. So anong pagkakaiba or yung bakit kini-question yun ng kampo ni Kibuloy? Kasi nga may pera naman yung gobyerno para sa mga sa pagbibigay ng reward. At the same time, napakataas ng ibinigay na reward para kay Pastor Kibuloy. Samantalang yung mga terorista hindi umaabot sa ganong presyo. Pero kay Kibuloy halos na doble. At galing pa yung mismo sa mga kaibigan ni Secretary Abalos na sinasabi daw mga businessman daw. So, yun daw yung nagbigay. So, paano magiging, halimbawa, kung ikaw negosyante, magbibigay ka ng ganong kalaking halaga na wala ka namang makukuhang return of investment. Sabi mga negosyante yan So, kailangan ng meron silang pakinabang doon sa palalabas silang pera. So, kaya yan na kini-question ng kampo ni Kibuloy na bakit kayo tumatanggap ng pera galing sa private sector, which is dapat hindi ganon. Ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving of rewards po. Sinang-ayunan naman ito ni Vice President Sara Duterte na kilalang malapit kay Kibuloy. So, right man na siguro. Diba? Dito, tinwist pa nga nila rito Wala naman sinabi si VP Sara na sinasang-ayunan niya yung pagbibigay ng reward money galing mismo sa private sector. Ang sinasang-ayunan ni VP Sara dito, yung pagbibigay ng reward money ng gobyerno. Kasi meron namang intelligence fund, meron namang confidential funds yung PNP, yung gobyerno natin. So bakit iaasa yung pagbibigay ng reward money sa private sector? So yun yung kini-question na sinasang-ayunan naman ni VP Sara, hindi yung pagbibigay galing sa mga private sector. Hindi yun yung sinasang-ayunan ni VP Sara. Yung sa kanya, yung pagbibigay ng ang ibig ko sabihin, yung sinasang-ayunan ni VP Sara, yung pagbibigay ng pera o ng reward galing mismo sa gobyerno. At hindi naman binanggit dito yung pagsang-ayon ni VP Sara na ibinigay ng mga kaibigan o kamag-anak nung mga sinasabing mga allegedly mga biktima nung sinasabi nilang ikinaso kay Pastor Kibuloy. So yun po yun. So hanggang dito lang po muna. Salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.